basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, nakalimutan na naman yung mic. Yo, what up? Ito po yung lingkod, Kalbong Bordado. Ang reactionist na gwapo. Yung mga kabokal, meron tayo ngayong i-react na malupit na storya o content mula kay Chak TV. Yan, isa ito sa mga yaman na naipundar ni Renz Abando, Air Abando. Yan, para meron itong idea sa kanya kung ano ba yung mga naipundar niya. Kung di nyo tatanong, si Renz Abando ang pinakamataas na salary ngayon sa mga Filipino import dyan sa Korea. Yon. Ito yung mga napundar niya para ma-inspire kayo, mga athlete, at mga paglaro din sana kayo someday sa Korea or sa Japan. Yon, tara, sabay-sabay natin itong panoorin at bigyan ng reaksyon. Subscribe nga pala kayo sa content creator na si Chak TV. Chaks TV, yan. Chaks TV pala, yan. Click nyo notification bell para update kayo sa mga sports happening, sports chika na agaya nito. At syempre, subscribe na rin kayo sa akin para update kayo sa mga reaction video na may relate sa sports, most especially sa basketball. Yeah, come on! Pag-usapan natin ang isa sa pinakamaswerteng Filipino import na naglaro sa Korea. Masasabi natin na siya na ata ang tumanggap ng lahat ng kaswertehan nung magbagsak ng langit ng kaswertehan sa lupa. Siya ay si Renz Abando ng Anyang KGC. Pero bago natin pag-usapan ng topic natin, huwag naman sana natin kalimutan na mag-like, share at subscribe sa channel natin para maging updated tayo. Yon, subscribe kayo guys kay Chaks TV. Si Renz Joseph Mamuyak Abando ay tubong Santo Tomas La Union na ipinanganak noong March 11, 1998 at 25 years old na ngayon. Si Renz ay nagmula lang sa pamilya na masasabi natin sakto lang ang pamumuhay at kung minsan nga ay halos kinakamusta. Dala ng kanilang kahirapan, si Renz ay nagsisikap talaga para magtupad ang mga pangarap niya at maiahaw ng pamilya niya sa kabahayang na laro sila. Hilig talaga ni Renz ang paglalaro. Di naman lingid sa atin yun na nagmula talaga sa hirap itong si Renz Abando. Hindi ito nanggaling sa mga, kumbaga bago siya makarating sa Letran nun. Nanggaling pa siya sa UST ito, tapos nag-Letran. Pero before doon, nanggaling sa mga hindi sikat na collegiate basketball team. Basketball, wala pa lang nung siya ay bata pa. Dahil nga sa meron siyang angkin na tangkad, ay sumubok siya para umattend ng mga tryout para makapasok at makakuha ng scholarship sa school na gusto niya. Ang pamilya ni Renz ay lumipat mula La Union patungo sa Pangasinan. Sila ay napalipat sa Bagtad, Urdaneta City, Pangasinan. Si Renz ay 4th year high school na noon at siya ay napalipat ng school sa Bagtad East National High School. Dito nga ay talagang kapansin-pansin ang galing ni Renz sa paglalaro ng basketball, kung kaya marami talaga ang coaches school ang nagkaroon ng interes sa kanya. Si Renz Abando ay naglaro ng college sa Philippine College of Science and Technology mula 2016 hanggang 2018 at umipat siya sa University of... Yan, nag-UST siya, UST. Nalipat din siya, nagkaroon ng sunod-sunod na yung achievement niya dyan. Kasi maraming mga scout tsaka nakakita sa kanya eh. Na alam ko na disband yung UST ng ilang tos, kaya siya nalipat sa Letran. Nalipat sa Letran yan eh. Taong 2018 hanggang 2020 at ang huli ay sa Kolehiyo de San Juan de Letran taong 2020 to 2022. Si Renz Abando ang unang player na nakakuha o nanalo ng MVP at Rookie of the Year Award sa loob ng isang season. Siya ay nag-average ng 15.73 points, 6.36 rebounds, 1.73 assists at 1.27 block kada laro. After college ni Renz, siya ay di muna naglaro o nagpatik sa PBA dahil siya ay sinubukan na kunin o paglaruin ng Gilas Pilipinas at agad naman niya iyong tinanggap. At doon nga ay ginulat ang buong Pilipinas dahil binangko ni Chat Reyes si Renz Abando sa mga laro na naging dahilan para batikusin ang Gilas Pilipinas coach na si Chat Reyes.
Hindi naman ito ikinabahala ni Chat Reyes dahil Oh, binangko siya nun eh. Ito ni, ni Chokoy. Chokoy Reyes. hindi naman talaga alam ng mga basher niya kung ano talaga ang naging dahilan kung bakit kailangan niyang ibangko si Renz Abando. Dahil nung panahong naglalaro si Renz sa Gilas, meron na siyang nararamdaman sa kanyang balikat kahit nung siya ay nasa training pa lamang. Yun ang naging tunay na dahilan kung bakit di siya magawang paglaruin ni Chat Reyes. Hindi dahil sa gusto lang siya ibangko, kundi dahil meron talaga siyang injury na iniinda. After nga nang naging issue ni Renz Abando sa Gilas, ay mas pinili pa rin niya na maglaro sa ibang bansa kaysa sa PBA. October 3, 2022, si Renz ay pumirma ng kontrata sa Korean Basketball League at iyon ay sa Anyang KGC. Plano pa nga sana niyang tapusin ang huling taon niya sa Letran Knights pero nagbago nga ang lahat nang dahil nagawa siyang kumbinsihin ng Anyang KGC na siya ay maoperan ng magandang sahod. Si Renz ay binigyan ng unang taon na kontrata halagang 237 million won o 13.89 million pesos. Grabe, Grabe, laki. 13 million. Isang taon lang. kahit naman sino siguro di tatanggi doon. Siya ay nag-average sa Anyang KGC ng 8.5 point per game, 2.7 rebound per game, 1 assist per game at 1 block per game. Bagamat di ganun kataas ang scoring niya, pero may mga laro kasi siyang talagang pumuputok at madalas ay sa mga crucial na minuto ay biglang bubulusok ang hustle niya na siyang nagustuhan ng mga manonood o fans ng KGC na siyang naging dahilan kung bakit nga ba siya pinagkakaguluhan at naging paborito ng mga ito. January 15, 2020, Oo, kita nyo naman eh. Kaya nga Air Abando all around to. May shooting, mabilis, may depensa, mahaba galamay. Pwede maglaro ng dos to eh. Dos. Sa tres alanganin yung height niya pero sa dos pwede to. si Renz ay sumali sa dunk contest ng All-Star Game sa KBL. Doon ay talagang na-hype sa kanya ang mga audience na Korean at kahit na mismong mga kalaban niya. Halos mga simpleng dunks na lang ang ginawa ng mga Koreano dahil nga mas inabangan na lang nila ang mga dunk na gagawin ni Renz. Kulang na nga lang ay mag-iba ni Renz ang ring sa mga dunk na ginawa niya at misto lang parang nag-show na lang siya. At doon nga ay talagang namangha at tuwang-tuwa ang mga Koreanong nanonood sa kanya at siya rin ang nagwagi sa kompetisyon na iyon. Nagawang makapasok ng kanyang KGC sa finals ng KBL. Game 2 na magpakita si Renz Abando ng kakaibang lakas dahil gumawa siya ng 18 points, 4 rebounds at 3 assists para maitabla niya ang serye sa 1-1. Game 4 ay mas ginulat talaga niya ang Anyang nang buhatin niya ang laban bagamat kinapos nga lang ito ng kaunti. 22 points, 5 rebounds, 3 blocks, 2 assists, 1 steal at walang turnover na ginawa niya sa 35 minutes na playing time niya. Talagang tindohan niya ang laruan na ginawa dito. Game 5, may mga pagkakataon sana na maaari niyang maitabla o mailamang pa ang laban pero medyo inalat ng kaunti kung kaya nakaabante ang SK ng 3-2 sa serye. Game 6 ay talagang pinahirapan ng SK ang Anyang mula first hanggang third quarter ay talagang naghahabol sila. Pero di sila tinigilan ni Renz na doble kayod talaga ang ginawa. At nagawa pa nilang manalo na maka 22 to run sila. Medyo na Grabe yung, yung contribution ni Renz dyan. Mantay mo, slam dunk champion siya. First year niya pa lang. Nag-slam dunk champion siya, nakatikim pa siya ng championship, di ba? Kaya ngayon yung pag yung nirecontact siya ng Anyang, ang laki na ng offer sa kanya. Lalang yumaman si Renz. napaaga sa level ng SK. Pero bilog ang bola. Plus sinamahan pa ng sipag ni Renz kung kaya pumaligtad pa ang laban. Game 7, di natin nakita ang pagiging scorer ni Renz kung kaya sa depensa na lang talaga siya bumawi. Maraming attempt na sinubukan ni Renz pero tila meron siyang alat kaya todo habol at sa depensa siya nag-focus. Halos bugtong hininga ang laban dahil nag-overtime pa nga. Pero mukhang naaayon talaga sa kababayan natin ang kampyonato kahit na tinamaan siya ng alat sa final game. Kaya mas aabangan pa natin ang mga susunod na laban ni Renz sa KBL kung mas uunlad pa ba ang laruan niya o ang pagyaman niya. Wala talagang dapat ipagtaka kung bakit gano'n siya kagusto ng mga Koreano o Koreana. Dahil nga talagang nakaka-entertain siyang panoorin, ika nga, sulit ang bayad nila para makakita o makapanood ng gano'ng ka-excite na player. Yung akala mo, talo na, tapos biglang mananalo ka.
Yun, maraming salamat. Tapos na ulit sa napakagandang content mula kay Chax TV. Subscribe nyo siya, guys. Click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happening. Siyempre, sport chika. Yun, at siyempre, subscribe na rin kayo sa akin para update kayo sa mga ganitong uri ng reviews. Yun. Maraming salamat, guys. Ito pumuling yung lingkod, Kalbong Bordado. Ang reactionist na guwapo. Yeah. Maraming salamat. Matira matibay, sino kakasama? Matira matibay, papalag ka ba? Matira matibay, bawal malamya. Brusas gym lang dito ang may tira. Matira matibay, sino kakasama? Matira matibay, papalag ka ba? Matira matibay, bawal malamya. Brusas gym lang dito ang may tira. Hindi ka napasukin